Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsawo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang liwanag ng sanlibutan. Hilingin natin ang kanyang paggabay upang tayo'y tumahak sa tamang landas, sama-sama patungo sa Ama. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, hilingin natin ngayon ang kapatawaran ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinalalakas mo ang loob ng mga nananalig. Niloob mong magkaroon ng katangi-tanging kakayahan ang obispong si San Juan Crisostomo sa paglalahad sa iyong salita at sa pagtitiis ng mga pasakit, buhat sa mga ayaw tumanggap sa iyong aral. Ipagkaloob mong kaming natuto sa kanyang pinagmalasakitang ilahad ay mapalakas ng halimbawa ng kanyang pagpapaumanhing di mabubuwag. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling inaatang sa akin sa Aba ko. Kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita, kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anumang paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Alam ninyo na ang kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat,
Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtin nyo ang gantimpala. Lahat ng manalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandilian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ko sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mo, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagala. May inaakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sayo'y umaasa, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad, na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait na mabuting mga bagay. Sa sinong mga anggawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag?" Kapwa sila mauhulog sa hukay, kaya ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro,
Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mga mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nais sa iyong mga mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti, sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Napakagandang paalala po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon na hindi tayo magpapagabay sa bulag. Kapag ang bulag ang umakay sa kapwa bulag, hindi makararating sa patutunguhan at baka madisgrasya. Kaya't napakahalaga maging malinaw hindi lang ang mata, kung hindi ang pananaw sa buhay. Alam niyo mga kapatid, napakatalino ng Diyos nang nilikha niya tayo. Sapagkat kung susuriin niyo po, bawat bahagi ng ating katawan may dahilan. Kaya yan nandyan. Sabi nga po nung isang tagapagsalita, yung kilay na yan. Alam niyo ba bakit nandyan ang kilay? Bakit tayo may kilay? Para daw pag pinagpapawisan ka, pag bumagsak yung pawis mo, kaya nga may kilay na ganyan, haharangin yung pawis para gumilid, para hindi diretsyon tumama sa mata. Yung pala ang kilay. Para harangin yung luha at pawis, para hindi tumama agad sa mata. Yung nga lang, iba naman kasi sa inyo, tinatanggal nyo yung kilay nyo. Ayan, diretso tuloy ang bagsak ng pawis, napupuwing tuloy yung mata ninyo. Kasi guhit na lang ang natira, nawala na yung kilay. Bakit daw dalawa ang tainga, isa ang bibig? Kasi mas pinapahalaga ng Diyos, mas importante daw ang makinig. Mas dalasan mo ang pakikinig. Kaya nga magkabilang gilid yan para mas marami ang masagap sapagkat mas mahalaga ang makinig bago magsalita. Bakit nagkakaroon ng maraming problema sa atin ngayon? Madalang ang makinig, mas madalas ang salita. Kaya ang ingay-ingay ng mundo, salita ng salita, hindi nakikinig. Nung isang gabi po'y pinagninilayan ko ang ating mga mata. Bakit ba nandito ang mata? At napapatanong ako, meron nga isang nagsabi, sana daw yung mata nandito na lang sa kamay. Para pag may gusto kang makita, itututok mo na lang, mas madaling makita, di po ba? Parang sasakyan, gusto mong makita yung mga nasa likod, igano mo lang, makikita na ng mata. Lalo na kung may sasaksak sa iyo sa likod, di madali mo nakita. Pero bakit ba nandito yung mata? Kaya tuloy nakikita lang natin yung nasa harapan natin.
Buti na lang kamo na imbento ang salamin. Biruin nyo, kung walang salamin, hindi mo makikita ang sarili mo. Di po ba? Dahil yung mata natin, hindi nakaharap sa atin. Buti na lang may salamin. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang nag-ayos sa salamin. Lahat tayo, tiyak ko, kaninang umaga, ang unang hinarap natin yung salamin. Kasi yan ang tutulong sa atin, ayusin ang ating sarili. Sa buhay pananampalataya, kung gusto raw nating lumiwanag ang ating pananaw, maging maayos ang ating paningin sa buhay, ano yung salamin na kailangan nating harapin? Kung sa pangangatawan natin, kailangan natin ng salamin, sa buhay pananampalataya, ano raw ang salamin na dapat nating harapin? Simple lang po ang sagot. Humarap lang tayo sa poong Jesus Nazareno. Opo mga kapatid, kaya nga siguro nandito kayong lahat ngayon. Nandito tayong mga deboto. Gusto natin humarap sa Kanya sapagkat ang tunay na deboto, ang tunay na humaharap kay Jesus Nazareno, dalawang bagay ang kanyang nakikita. Ang kanyang kahinaan at ang awa ng Diyos. Opo mga kapatid, kapag nakikita natin ang poong Nazareno, sana maalala natin ang pangangailangan natin sa awa ng Diyos. Sana pag napapatingin tayo sa poong Nazareno, napapadagok ang ating dibdib at napapagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga kanina, nung umpisa ng misa, ano yung unang dasal natin? Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Inaamin natin, may kakulangan tayo, may kapintasan tayo, may kalabisan tayo. Bakit? Kapag inaamin natin lagi ito, mas magiging maayos ang pagtingin natin sa ating kapwa. Hindi tayo magiging mapagmataas. Hindi tayo magiging mapanghusga. Hindi tayo magiging mapagmalinis. Sapagkat humaharap lagi muna tayo sa Diyos bago tayo humarap sa ating kapwa. Ito yung babala ng Panginoon ngayon. Bago mo pansinin ang puwing sa iyong kapwa, baka hindi mo napapansin, may mas malaking dumi sa iyong mga mata. At ito yung ating ipagdasal. Makita muna natin ang ating puwing bago ang ating kapwa. Hindi po masamang itama ang ating kapwa. Hindi po masamang ipaalala ang pangangailangang magsisi at magbago ng ating kapwa. Pero wag na wag natin kalilimutan, magsimula muna sa ating sarili. At para mangyari yon, lagi tayong humarap sa Diyos. Yun daw ang problema ng mga Pariseo at mga eskriba, yung mga umaaway kay Jesus Nazareno. Wala silang ibang makita kung hindi ang kapintasan ng iba. Sana hindi tayo ganon. Baka mamaya pag upo mo pa lang, ay, ang dumi ng suot ng katabi ko. Ay, hindi pantay ang makeup ng katabi ko. Ay, yung nando sa kabila, hindi bagay yung suot niya. Ay, yung nando sa likod ko, nakakatakot ang itsura, mukhang snatcher. Madalas tayo at nagmamadali tayong makita ang kapintasan ng iba. Pero kung lagi tayo nakaharap sa Diyos, kung taimtim ang paghaharap natin sa poong Nazareno, maaalala natin ang unang may pagkukulang tayo. Ang unang kailangan magbago tayo. Alam nyo, di lang minsan may lalapit sa akin pagkatapos ng misa. Sasabihin sa akin, Pader, ang ganda ng homily nyo, tamang-tama.
Sana tinamaan silang lahat. Sayang, Father, hindi ko na isama yung asawa ko. Sana tinamaan siya ron sa sinabi nyo. Para sa kanya talaga yung sinabi nyo eh. Sayang, hindi ko na isama sa misa. Alam nyo, minsan, di ba, ganun ang pakiramdam natin. Pag mga ganun yung taong lumalapit sa akin, napapangiti lang ako. Kasi sabihin nga nila, sayang, sana tinamaan sila. Gusto ko sanang sabihin, kayo ho yung pinatatamaan ko, hindi ho siya. Alam nyo po, tuwing naghaharap ako rito sa inyo, ang una kong pinatatamaan, yung sarili ko po. Ang una kong pinariringgan, ang sarili ko po. Sapagkat yun ay isang paraan upang lalo nating maging malinaw ang ating pananaw sa buhay. Kaya't sa misa pong ito, ipagdasal natin ang bawat isa. Huwag tayo agad-agad humusga. Huwag tayo agad-agad humatol sa iba. Opo, kailangan nating ipakita ang mali. Kailangan nating paalalahanan ng bawat isa. Kailangan ng pagbabago ng bawat isa sa atin. Ngunit, magsimula sana muna sa atin. At sana, sa tuwing humaharap tayo sa Poong Jesus Nazareno, ito yung ating makita. Hindi lang yung hinihiling natin. Makita natin ang ating pangangailangan sa awa ng Diyos. Upang sa ganon, pagkatapos nating humarap sa Kanya, pagharap natin sa isa't isa, malinaw na malinaw ang ating pananaw sa buhay. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa inyo, tumingin tayo ngayon sa Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, humaharap kami ngayon sa iyo sapagkat tuwing makikita ka namin, maalala nawa namin ang aming pangangailangan sa awa ng Diyos. Maalala namin ang aming kasalanan, ang aming kapintasan, ang aming kakulangan, upang lalo naming mapag-ayos ang aming buhay. At tuwing kami humaharap sa inyo, lalo naming makita ang inyong awa at pangunawa upang sa pagharap namin sa aming kapwa, lalo din kaming maging maunawain at maawain. Ikaw ang aming liwanag at tanglaw. Patawad po kung kami nabubulagan dahil sa aming mga makasalanan, dahil sa aming kayabangan, dahil sa aming pagiging mapanghusga. Liwanagan niyo po ang aming buhay upang kami magtulong-tulong, magsama-sama, umakay sa isa't isa at makarating kami sa iyong kaharian kung saan nagniningning ang iyong liwanag. Mahal na Poong Jesus Nazareno, gabayan niyo po kami, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus na mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong magligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan, naway piliin ang daan tungo sa
Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan, naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosyong pinuno. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. At tinawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Tahimik nating idulog ay pa nating kahilingan. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas ng buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tungkol katawan mo, Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagtiligay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Aming hiling pagpapalad, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming kusang loob na paghahain. Ngayong si San Juan Crisostomo ay ginugunita namin, yayamang sa kanyang tagubilin, iniaalay namin ng buong puso ang sarili namin upang ikaw ay purihin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Crisostomo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inihukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan ko. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalikasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, ng buhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
buong pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Jesus Nazareno sa atin. Iniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tanglaw at gabay sa buhay. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpatibay nawa sa amin sa iyong pagmamahal, ay magdulot ng ibayong katapatan sa paglalahad namin ng iyong katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. At lingid na siguro sa kaalaman ng karamihan sa inyo, nung isang Biyernes, nung unang Biyernes, ay inanunsyo nung kapulungan ng mga liturhista sa buong Pilipinas, ayon na rin sa pagsang-ayon ng mga obispo ng Pilipinas, na simula sa isang taon, ang Enero 9 ay hindi lamang piyesta ng Quiapo, hindi lamang piyesta ng Maynila, kung hindi piyesta ng buong Pilipinas, piyesta ng bawat Pilipino para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya napakagandang biyaya po na ipinagkaloob sa atin, kaya saan man tayo naroroon, saan man may Pilipino, kahit nasa ibang dako ng daigdig, maaari nang ipagdiwang ang kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno, sapagkat sa isang taon, simula sa isang taon, ang Enero 9 ay pambansang kapistahan. Kaya't palakpakan natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Mas marami na kayong handa ang pupuntahan dahil buong Pilipinas na ang piyesta. Kung gusto ninyong lumiwanag ang inyong buhay, humarap tayo tuwina kay Jesus Nazareno upang lagi nating matagpuan ang ating pangangailangan sa awa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan at susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, parang ang aming buhay at kaligtasan.